May mga bagay na kinaiiritahan natin. May mga bagay na kinakagalitan natin. Mabilis ka bang magalit? Mabilis ka bang mainis? Mabilis ka bang mabanas? Mabilis ka ba sa naiirita sa lahat ng bagay? Yung mga konting pagkakamali lang, naiirita ka na eh. Parang na yung ulo mo eh, nagagalit ka kagad sa konting pagkakamali lang. Sa asawa mo, sa anak mo, sa kapitbahay nyo, sa daan. Pag may dumikit lang sa yung konti, na sasakyan, hindi naman sumabit, parang umiinit na kagad yung ulo. So, masyado ka lang stress sa ganun. Masyado ka lang stress sa ganung buhay. Sa buhay mo, baka na-stress ka lang. Bakit ka ganun? Bakit ba tayo ganun? Ba? So, ito yung number one na naisip ko eh. So, para hindi ka maging ganun, parang hindi ka maging ganun, hindi ka maging mainitin ng ulo. Kailangan mo nang i-accept ng mga bagay na ganun. Acceptance lang. Paglabas mo ng bahay, pakalmahin mo sarili mo, huminga ka ng malalim. May mga ganun talaga. May mga ganun talaga. May mga ganun talaga. Sa buhay natin, hanggat buhay tayo, may emotions tayo. I-accept na natin yung mga ganung bagay na nakakainis. Diba? Na nakakagalit sa atin. And dapat hindi tayo maging mainisin, magagalitin. Kailangan na tanggapin na natin sa sarili yan na may ganun talaga. So, pag tinanggap mo sa sarili mo yun, i-expect mo na rin dapat. Expect yung mga ganung bagay. Nainis ka sa anak mo dahil may nabasag siya. Expected mo na kagad yun dahil bata. Hindi na alam yung mga ginagawa niya. Gusto niya lang na maglaro. Gusto niya maglibang. Diba? Pagdating sa kalsada, expected mo na dapat na may mga driver na talagang hindi nila alam yung proper etiquette sa daan. So, may mga driver din na masyadong maangas sa daan. Diba? May mga driver na kumakarera. Dapat expected mo na yun. Hayaan mo lang sila. Huwag mong pairalin yung emotion mo. Huwag kang magalit. Huwag mong ibigay sa kanila yung energy mo. Mauubos lang yung energy mo eh. Kung magagalit kami na ganun, magagalit ka na may mga na ganun, ilang years na tayo nabubuhay sa mundo. Ako, 32 years na ako nabubuhay sa mundo. Nagkamuwang ako at the age of grades elementary. Kung ba na-experience ko na lahat yan sa daan, na-experience ko na sa pamamahay, naging bata rin ako, napapagalitan din ako. So, inisip ko na cycle lang lahat eh. Cycle lang. Paulit-ulit lang yan. Magkakaanak din ako. Siyempre, magdadrive din ako. May mga magiging katrabaho rin ako. May mga makikilala rin ako. Diba? So, yun, by experience, dapat natuto na tayo doon. Dapat na maging kalmado ka lang sa lahat ng oras. Sa lahat ng pagkakataon. Kasi, pag
Once na ba-bad trip ka sa ginawa ng kung sino man at binigay mo yung energy mo sa kanila, nagalit ka, nainis ka, at pinatulan mo, siguro magiging iba yung kakahinatnan nun, magiging iba yung resulta nun, kaysa pinabayaan mo na lang. Hindi mong pagkakalmado ka, hindi pinabayaan mo sila. It is what it is. Diba? Baga naangasan ka, sige, bahala sila dyan, bahala kayo dyan. Parang. Tapos, hindi mo pinagalitan ang ano mo, pinagsabihan mo lang ng kalmado, hindi ka nagalit. Hindi nagalit din sa yung anak mo, hindi nagtampo, hindi umiyak, hindi maingay, di ba? Parang ganun lang. Kailangan maging kalmado ka lang, relax ka lang. At huwag kang magpapa-apekto sa lahat ng mga bagay-bagay sa ano sa labas ng bahay, sa paligid mo. Huwag ka masyadong papa-apekto doon. Kasi once na maapektuhan ka dyan, sa paligid mo, na bad trip ka, nagalit ka, merong mangyayari na mga bagay na hindi mo inaasahan din. Kesa dun sa kalmado ka lang, hinayaan mo na alam mong magiging epekto ng pagiging kalmado mo eh. Diba? Parang, alam mo yung stagnant na alon sa dagat. Yung parang napaka ano niya, kalmado ng dagat, 'di ba? Makakarating kayo sa paroroonan niyo, 'di ba? Kumbaga, alam mo na doon ka pupunta. Tapos ngayon, alam mo rin yung hindi kalmadong dagat, napaka-wild, 'di ba? Hindi mo alam kung pupunta ka sa paroroonan mo. Example, pupunta ka ng work, 'di ba? Kalmado ang dagat, makakapunta ka sa work mo. Ngayon, kapag hindi kalmado ang dagat, ganun din sa work, hindi ka kumalma, may nakabangga, may muntik na kang masagasaan, pinagmumura mo, nagalit din sa'yo, hindi kalmado ang dagat, example, parang ganun eh, hindi kumalma eh. Ngayon, nakipagsuntukan ka pa, punta pa kayong police station, nagsampa pa ng reklamo, di ba? Hindi ka nakapasok sa work, di ba? Hindi mo alam kung anong saan paparating yun. Saan ka ipupunta ng hindi mo pagiging kalmado sa pagpatol mo. Sa hindi mo pagpapabaya. Dapat na hinayaan mo lang dapat. Pinatulan mo. So, dapat maging kalmado ka lang. Anytime, anywhere. Para makapag-isip ka ng maayos. Yan. Wag mong masyadong bad tripin ang sarili mo. Kung anong nangyari, nangyari na. Diba? May nakabangga sa'yo, may muntik kang masagasaan. Okay lang, hindi mo na siya nasagasaan eh. May nakabangga sa'yo, nag-usap kayo. Ito, pag pinabayaran mo sa kanya, tapos nagbayad naman, umalis na, hindi mo na pinagmumura. Diba? Hindi na kayo nagkasakitan. Nakapasok ka pa sa trabaho, medyo late ka nga lang, pero nakapasok pa rin. So, ganun lang. So, ganun lang dapat. So, yun lang ang vlog natin at please subscribe kayo sa aking vlog at see you next time.